Ayun, good evening. Ito na naman tayo, test ride naman tayo at night time naman dito sa labas. So ito yung hinihintayin nyo rin kung okay ba yung headlights niya ng ating Motorstar Legend sa city lights sa labas kasama yung mga ibang mga sasakyan. Kasi nga, tama nga naman, pagka mag-isa ka nga lang naman sa isang lugar na tinetest mo yung ilaw, mukhang maliwanag talaga pagka ikaw na mag-isa. Pero pagka may ibang headlights, pag sinabay mo na sa ibang mga sasakyan sa labas, biglang hindi na siya maliwanag, di ba? So ito, testingin natin, samahan nyo ako. Bale, nasira yung microphone ko dito yung habang nare-record So yung audio niyan, rumekta lang sa GoPro kaya hindi masyadong malinaw. So, pero ang gagawin ko na lang, i-explain ko na rin lang kung ano nangyayari habang nagpe-play itong video. So voice over to ngayon. Hindi tulad nung isang beses live naka-microphone ako na ewan ko ano nangyari Pero so ito muna, ganito muna. Kwentuhan na lang muna ulit tayo dito. So as of now, kanina kasi may pinanggalingan ako. So tamang-tama, inabot ako ng gabi. Ayan, kaya lang ang problema, yung GoPro less than 50% yung baterya. Mas matagal pa yung vlog ko talaga sa totoo lang Kaya lang nalobat. Matagal yung vlog Hindi ko napansin, nalobat na pala. Salita ako ng salita. Wala na palang video. Nakakatawa. Parang ewan. Anyway, ito. Tignan nyo na lang mga sir kung okay sa inyo yung headlights niya. Mamaya i-high beam ko ng konti, pati yung passing light niya. Yun rin lang naman yun yung passing light pati high beam as we go along. Yung GoPro settings, naka-auto lang ta Sana makuha na niya rin ng tama yung video. Kasi usually iba settings ko pagka video sa studio setup. Pero sa labas kasi parang dapat auto lang muna para makita natin kung okay yung kung auto lang yung settings ng GoPro. Tignan natin kung capabilities niya sa gabi. So ito, naka-on yung headlight ko Nakita na rin. Ayan. Ito, yung main road dito sa Rodrigo. Patis ko Patis area pa long from isang ikot lang natin. Ngayon medyo rush hour. Natapos lang ng rush hour. Passing light. Sina. At yung sinasabi ko pala dito sa video, yung hose sa likod nung kumakabit sa brake line, hindi ko sure kung anong purpose ng hose nun Pero yung sinasabing nagra-rub sa rim, sa rear wheel, sa akin, ang lapit-lapit niya sa rim, mukhang pwedeng mag-rub, pero hindi naman nagra-rub. Nung sinungkit ko, hindi naman nagra-rub, pero ang lapit. Posibleng mag-rub siya eventually pagka lumawak. Yung nag-expand yung hose pag naluma, di ba? Ang ginawa ko, quick fix lang for now dahil hindi ko pa madala sa mechanic.
or sa kasa. Zinip tie ko na lang muna sa may shocks. Yung maliit lang na zip tie, kaya eh. Pero hindi ko masyadong hinigbitan kasi baka mag-choke naman kung ano man yung dumadaloy doon. Ano lang, parang support lang para mahila siya ng konti papunta palayo sa rim. Dahil totoo naman, baka nagra-rub talaga, baka sa ibang units, baka nagra-rub na. Check nyo rin kung nakakuha kayo. Delikado rin, di ba? Sayang. So, for now, ang ginawa ko, zinip tie ko. So, isa pang issue para sa akin, personally lang, hindi ito para sa lahat. Yung side mirror nito, dahil malapad rin ako, ang nakikita ko lang talaga yung yung balikat ko. So, medyo ina-adjust ko pang palabas. Ang problema, pag in-adjust mo palabas, masyadong malayo yung nakikita ko, hindi masyadong rekta sa likod. So, yun, isang issue sa size ko na hindi ko na forecast yun, hindi ko nakita. So, ang solusyon ko dito is yung extension, yung side mirror extension na pwedeng ikabit para medyo tumaas at medyo lumabas. At sinasabi ko nga rin dito, ayoko nung yung wide angle na dinidikit kasi baka mahulog, maka-aksidente pa ako. Mas gusto ko na lang yung talagang size ko na side mirror. Okay lang naman na mag-shoulder check once in a while. Talagang ugali ko naman talaga tumingin talaga mag-shoulder check Hindi ko tinatanggal yan sa riding habits ko Importante talaga yan So, ang purpose lang naman talaga ng wide angle na yon para hindi ka na mag-shoulder check, para rekta yung ulo mo yung ulo mo nakadiretso lang. Okay rin lang naman yon, pero importante yung shoulder check. Sinasabi ko sa inyo, napaka-importante. Sa cyclist, pati sa motorist, parehong ginagawa dapat yan. Hindi kayo familiar dito sa lugar na to, may lusutan papuntang Floodway. De La Paz, dyan, kakanan. Pero ilulup ko muna tong compound. Tapos later, babalik rin ako doon sa dulo. Kanan ng Sonia Subdivision. Tapos, kakanan ulit ako. Pabalik rin dito sa Marcos Highway. Kasi bala kong, iba-ibayin yung Marcos Highway ng bahagya hanggang doon sa Macdo. Para mag-U-turn, papuntang Marikina ulit. Para makita nyo naman yung Marikina sa gabi. Yung Hill Fernando. Yan, so enjoy nyo lang yung video. Ayan, so ito yung tunnel ng Santa Lucia. Dito, nakakalito minsan dyan pagka baguhan ka. May kaliwaan dyan, lahat ng sasakyan kaliwa. May diretso dyan sa kanan. Pwede lusutan dyan sa Sonia Subdivision. Pero minsan nagkakagulo yung traffic minsan dito kasi minsan naka one way yun. Pabalik or papunta. Minsan naman itong lugar na to naka one way rin dito. Ang gulo. Pero ngayon binalik nila sa dati dahil tapos na yung Christmas season. Pwede ka nang kumanan ulit dito sa may Brick Road. Dati naka one way ito palabas lang one way nila Ngayon ito na-discover ko, pwede nang kumanan ulit dito papuntang dyan, Brick Road yan sa kaliwa. Yung Figaro buhay pa dyan sila rin yan yung Santa Lucia, kaya siguro buhay pa. Ayan. Tapos may curbside, may bagong bar dyan, curbside. Kita mo one way. Kala siguro nun motorista nyo one way pa rin kasi nga dati naka one way to, pero ngayon two way na. Ayan. So dito sa kaliwa pala dyan ang motorcycle parking, pati bike parking. Hindi ako masyadong happy kasi open air. Paano pag umulan? Yung bike mo, di ba? Pati yung motor mo, basa. Hindi tulad nung SM, Robinsons, Ayala Feliz, meron silang options na covered parking. Yung SM, may options sa labas, mag-park, may may bike rack. I'm talking about cyclist na pwede nga mag-park sa labas. Kadena mo lang yung bike mo sa bike rack nila sa labas, pwede. At may option rin na covered parking na magre-register ka rin yung bike mo kung anong decals mo. Maganda sistema, di ba?
Sa Robinsons naman, dito sa tabi nito ng Santa Lucia, covered parking rin yung cyclist pati motorcycle. Maganda rin. Tapos may tools rin. Pareho rin ng SM. May tools rin na pwede mong gamitin pagka na-flatan ka or may kailangan kang adjust. May free borrowing tools na nakahook doon. Sana nga hindi nakawin ng ibang mga kasi nandun lang naman yun di ba? Para lahat makagamit. Yung iba ninanakaw kaya kawawa, sayang Anyway, ganun talaga So, kaya sayang itong Santa Lucia. Kasi naging parang second thought na lang yung mga motorista pati cyclist parang hindi ko alam pero parang hindi naman siguro, pero second thought, hindi masyadong parang napabayaan na lang, hindi naisip ka agad. Although, ang Santa Lucia naman kasi, hindi naman SM yan. Hindi kasi laki ng SM yan. Nag-iisang Santa Lucia lang yan dito sa South. Sa East. So, what can you expect, diba? So, hindi siya SM, hindi siya Robinsons, hindi siya Ayala. So, if cyclist ka or motorista ka, kung wala ka naman talagang kailangan puntahan sa Santa Lucia, dito ka lang mag-park sa Robinsons. O kaya mag-Ayala Feliz ka. Mas safe yung motor nyo dyan. May guard covered. Tapos kung nagbabike rin ako, minsan groceries ko binabike ko lang so maganda rin yung bike rack sa Robinsons or SM or Ayala Feliz. Kita nyo yung bike rack parking dun kanina na daanan natin, yung parang bakal na nakaharang, dun mo ikakabit ang bike mong mamahalin kung mahal ang bike mo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo dadalhin ang bike nyo dito at iiwan dyan sa parking. Second thought lang ng mall na ito yung naka-cyclist. Pati yung mga motor nasa labas, kawawa. So, kung wala naman kayo talagang bibilin dito na kailangan, I suggest, Robinsons na lang kayo. Wala akong against Santa Lucia. I mean, as a car driver, lagi ako nandyan. Pero kung motor ang dala ko or nakabike ako, I prefer parking sa Robinson. Doon na lang ako mamimili. Mas safe. Yung dala kong bike pati motor. Ito pala yung sinasabi kong lusutan. Ito, Sonia Subdivision to. Yan, tuloy-tuloy yan. Sa likod ng Santa Lu, may lusutan yan. So, pag umabot ka dito, tuloy-tuloy. Private village to Sa totoo lang, nung 80s, 90s, sarado yan yung gate na yun. Walang access. Nakiusap lang ang may usapan lang sila ng Santa Lucia para buksan nila. So, yung home association dito, homeowners association, pumayag, may arrangement sila. So, nagsasara yan ng after 10 o'clock. Nagbubukas rin siya ng 10 a.m. So, 10 a.m., 10 p.m. or 11 p.m. nagsasara yan. Okay, from here, yung kaliwa dyan kanina, papuntang Floodway yun. Ito, Rosario. Ito, pabalik ng Marcos Highway. Pabalik ng Marikina Marcos Highway. Ito yung sinasabi kong parang niloop ko lang para makita niyo yung sitwasyon. So, yan. I think enough na video na to. Mahaba-haba na to, di ba? Pero meron pa Ang haba nung vlog ko, nalobat lang. Akala ko naka-on yung GoPro. Salita pa naman akong salita. Sayang. Anyway, ayan. Tutuloy ko lang. From this part, palabas ulit ng Marcos Highway, baybayin natin yung doon hanggang sa McDonald's U-turn. Pabalik ng westbound. Pero papuntang Hill Fernando Marikina naman. Parang yun parang yung isang kong daytime video vlog. Sa gantong oras, dito sa Marcos Highway, sa gantong oras na rush hour, gabi na, asahan nyo na hindi mabilisan ang takbo dito. Laging traffic dito. Yan, ito yung sitwasyon This is around ayun sa oras dyan sa dashboard. Alam ko, between 6 p.m. to 7 p.m. to. So, yan ang sitwasyon lagi dito. Tapat na to ng Robinsons Metro East. Pabalik
Patapat na rin ulit to ng Santa Lucia, yung old Santa Lucia. Yun yung nauna eh. Yung kaninang Santa Lucia yung dinaanan natin. Ano yun, yun yung pangalawang Santa Lucia na binuo noon pa. So, yun yung Grand Mall. Santa Lucia East Grand Mall. Ito yung unang Santa Lucia Mall. Yan yung makikita nyo nung mas earlier. Yun yung unang tinayo. Sa kanan rin, dyan yung area ng Tropical. Dating tinatawag na Tropical Hut. Kasi hanggang ngayon, nandyan pa rin yung Tropical Hut. Tagal-tagal na yan, eh. Imelda Avenue yan, nasa kanan. Tapos ito yung, yung footbridge na paikot. Pagka naglalakad ka dito, ayan, sa ibabaw ka dadaan. Anywhere, pwedeng sa kaliwa, kanan, diretso, meron. May footbridge, pwede kang tumawid safely. Hindi mo na kailangan tumawid sa Marcos Highway mismo, sa highway mismo. Ayan, ito na yung McDonald's na U-turn na sinasabi ko. Hindi na muna tayo umabot dun sa dulo. Dito na lang muna ulit tayo para makapunta ulit sa Hill Fernando. Makita niyo yung sitwasyon doon paggabi. Kasi ito lang naman yung malulup ko as of now. Ito lang yung oras na pauwi na dapat ako eh. Pero ito yung oras na ito yung pagkakataon eh, di ba? Para ma-vlog ko to. Ayan, so ito yung U-turn situation. Talagang siksikan dito, di ba? Tiyagaan eh. Kailangan patient ka eh. Lalo na pag nakakotse ka dito, kailangan bigayan eh. Kasi pag hindi ka nagbigay, problema rin eh. So pagbigyan mo na, di ba? Pag hindi ka nagbigay, nagka-problema, ay lalo kang hindi ka makauwi kagad. So the best yun, bigay mo na. Hindi naman yan pointing system. Anong points makukuha? Wala naman piso pagka na-overtaken mo sila eh. Wala naman eh. Ganun din eh. Problema pa pagka nagkabanggaan kayo eh. So, patience talaga is a virtue. So, ayan. Ito na yung U-turn. Negotiate ko lang yung pagkanan ulit dito sa Hill Fernando. Tama ba? Tama. Yeah. Hill Fernando ulit ito. Dating tinatawag na Tuwason to eh. Ngayon, Hill Fernando na siya. Yung Tapsi ni Vivian nandito sa kanan. Kung alam niyo yung tapsihan, pag naghanap niyo yung tapsihan sa gabi, 24 hours yan. Yung dito, malapit na sa kanan. After may Honda dyan eh. May Honda Prestige. After nun, may Tapsi ni Vivian. Sarap rin dyan. Tapos may bagong Starbucks na rin dito sa area to. Dun sa bandang bungad pa. Ayun, Tapsi ni Vivian sa kanan. Tapos yung Starbucks, banda doon ng konti. Ayan, yung Starbucks na bago. So, social. Mga tiga Marikina. Ilang na Starbucks sa Marikina? Ayan, ito yung headlights. Dito sa... Alam mo, dati madilim dito sa Hill Fernando. Tuwason pa tawag nila dito. Ang makikita mo lang kapag kainan. Tapos, may dating, dyan eh, kasabay ng kapag yung anahaw. Correct me if I'm wrong, yung anahaw ba yun? O anahaw? O banahaw? Anahaw. Anahaw yata yung kanto rin yun. Parang kapag kainan rin yun. Tapos, dun, sa bandang bungad rin, may Papa Jack's. Yan, yung mga marihina bars na restaurant. Tapsihan. Tapos ngayon may Pit 88. Diyan ako tumutugtog. Yung banda ko, yung Pathala. Pagka may production kami. Shout out sa Stellar Productions. Kasi yan eh. Gathering, di ba? Pag production, maraming banda tumutugtog. Mga 6, 8 banda na may entrance nga. Mga minsan 300, 500, 800. Depende. Pero sa 800 mo, may beer ka na. At makakapanood ka pa ng mga iba't ibang mga banda. Underground bands, unsigned bands. Minsan may sikat na banda, matsyempohan mo, kasabay na sikat, pwede rin, di ba? So, ewan ko sa inyo, kung tingin nyo ba sulit yung 500 nyo, makakapanood kayo ng mga 6 na banda sa isang gabi. Di ba? Entrance and 1 beer. Tapos the rest, parang tulong nyo na yun eh sa mga banda, sa mga original bands. Yan yung mga hindi masyadong nagko-cover ng konti, pero mostly mga mga originals. So, kung naghahanap kayo ng medyo na naririndi na kayo sa mga covers, gusto nyo makahanap nakadiscover ng mga original na songs dito, local, puntahan yung mga productions
So mag-support kayo, baka makahanap kayong bandang magiging bagong paborito nyo, di ba? Na hindi sikat, pasikat pa lang. Or mga walang balak sumikat talaga, talagang passion lang tumugtog. May mga ganun eh. Yung iba kasi, ba't nagbanda ka kung hindi ayaw mo sumikat? Minsan, may pagkakataon na nagbabanda ka dahil gusto mo lang tumugtog sa stage, ma-experience yung art ng pagtugtog sa stage. Kasama na dun yung pagsikat, pag sinuwerte ka. Given yun. Pero hindi laging dahil gusto mong sumikat. Gusto mo lang talagang ma-experience yung maramdaman yung tinutugtugan mo kasama yung mga kabanda mo. May ganun eh. So anyway, ayan, ito. Dilim mo. Medyo madilim na. So ikot lang. Malapit na tayo sa pamunisipyo ulit ng Marikina. Ayan, so enjoy nyo lang yung video. Tignan nyo lang mga sir. So medyo napahaba na tong video na to originally as I planned. Dapat, although mahaba talaga yung vlog ko, yung ginawa ko, na akala ko nagra-run pa yung video, hindi, lobat na pala. Pero yung itong video na to dapat huwag masyado matagal. Kawawa naman yung nanonood, masyado matagal. Unless na-enjoy nyo, okay naman. Let me know kung masyadong mahaba or masyadong maiksi itong mga rides na to. Pero yun nga, i-end ko muna dito kasi gusto ko lang mapakita sa inyo yung performance nitong headlights nitong Motorstar Legend natin. So let me know kung anong status nyo na mga sir sa sarili nyong units. Nakikita ko sa comments yung mga owners at yung mga balak bumili. Comment lang kayo mga sir kung anong your thoughts para malaman ko kung anong gagawin ko next time. So abangan nyo lang yung fuel consumption, malapit na. Kasi yung fuel gauge nito, bumaba na sa kalahati. So, malapit-lapit na. Okay, sige, thank you. I'll see you in the next one. Ingat po, ride safe, always.